Alamin ho natin itong task force na binuo ng DICT. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Saan nyo natatanggap ang scam? Saan? Sa text message. May mga nagte-text pa rin sa akin hanggang sa ngayon. Hanggang ngayon meron. Sa text, kasi ang natatanggap ko lang na text ngayon ay, asan na ba? Paano ba lumabas dito? Ang natatanggap ko lang ng mga text ngayon, eto, 80-80, Pag-ibig Fund, mga ganun, Union Bank, Security Bank. At hindi lang yan alam mo pati sa Viber partner at saka Brigada Marie. Viber tsaka WhatsApp. Viber ang dami sa Viber. Sa Viber mga nag-aalok ng trabaho. Correct! May sagot ang may sagot ang DICT. Dahil nga sa SIM card registration, kaya ang mga scammer, 'di ba, dahil nga dati sa text or call, ngayon gumagamit daw sila ng over-the-top services. Ito yung mga Viber, Messenger na gumagamit ng internet. Kasi kapag nag-register daw dyan, hindi na kailangan ng valid SIM card. So kapag pwede kayong ma-message. So that parang hindi siya sakop ng SIM card registration. Kasi po pwede kang mag-Viber at Messenger na kahit walang SIM card. So doon na raw yung mga scammer ngayon. Marami ako natatanggap sa Viber. Yung mga nag-o-offer para sa review ng mga products. At saka yung iba mga nagpapakilala. Pero pwede niyong i-off sa Viber na hindi kayo pwedeng ma-message at i-add sa mga group na hindi ninyo i-allow. Masingit ko lang paalala lang ho sa ating mga kabrigada, scam lahat yan, yung mga nag-aalok ng mga nag-aalok ng trabaho na magre-rate lang kayo, magbibigay lang kayo ng mga simple tasks. Kasi may mga kakilala kong ganyan na biktima partner. Nung una, bibigyan sila ng babayaran talaga sila kapag ikaw ay nagbigay ka ng rate o nag-survey ka, tapos yung susunod ho niyan, kayo nahihingan ng pera. Hanggang sa hindi na mababalik. Kapag pag hanggat hindi pa kayo hinihinga ng pera, go lang ng go. Pero pag kayo nang hiningan, back na. Back na pre. Kasi ganun yung nila ganun yung kanilang taktika. Bibigyan ka muna nila ng pera sa una, tapos kapag kasasabihin, halimbawa malaki-laki na yung sasahurin mo, sasabihin na kailangan mo muna magbigay para ma-withdraw yung ganito. So anong gagawin ng task force? Eto na nga, patuloy ang panawagan ng Department of Information and Communications Technology sa publiko na maging mapanuri sa mga natatanggap na mensahe upang maiwasang mabiktima ng mga text scam. Ayon kay DICT Assistant Secretary Renato Paraiso, hindi maloloko ang publiko kung wala silang participation, tulad ng pag-click sa mga kahinahinalang link o pagbibigay ng mga one-time password. Bagaman may sapat na batas upang panagutin ang mga sangkot sa online scam, sinabi ni Paraiso na nagpapatuloy ang DICT sa pagbuo ng mga karagdagang hakbang upang mapalakas ang kampanya kontra text scam. Kabilang sa mga hakbang na ito ang posibilidad ng pagbuo ng isang task force na tututok sa mga kaso ng online text scam. Dagdag pa ni Paraiso, pinalalakas din ng DICT ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang mapabilis ang investigasyon at pagtugis sa mga nasa likod ng mga ganitong uri ng panloloko. Binigyan din ng opisyal na malaki ang naitulong ng SIM card registration sa pagbawas ng mga kaso ng text scam dahil nabawasan anya ang pagiging anonymous ng mga scammer. Brigada Gab and Brigada Haji. Okay, thank you Brigada Marie. Maraming salamat mula dito sa Malacanang, in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maxan Mangosteen Santon Coffee. Max Healthy, Max Sarap.